ang desisyon sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, on track sila sa paghahain ng kaso sa linggong ito. Sir, yung this week na schedule that's maintained? Well, seems to be on track. Una nang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na ngayong linggo sasampahan ng kasong senador at wala anyang magbabago dito. Nothing is changing. Nothing has changed. That's not selected when it comes to Clear na siya ng comment. nothing has changed. We will file. Sa akin po kayo sa Wala akong mensahe. Basta sa akin na, we will do our job. Bukas ang Sandigan Bayan hanggang Biyernes kaya inaasa ng opisyal na pag-file sa araw na ito. Duelta naman ni Marcoleta sa isang rally, politika ang nasa likod ng kaso pero handa raw siyang magparesto. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangan maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Our job will end at the filing and the prosecution of the case in court. Pero yung pag-aaresto, hindi na po namin jurisdiction po yan. Samantala gagamitin ng ombudsman sa case build-up laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico ang mga salaysay ng 8 plus tinaguriang Brave 18. Noong June 11, unang humarap si Johnny Buduan sa ombudsman at inilahad ang umano'y pagdi-deliver nito ng mahigit 20 maleta sa bahay ng isang kongresista. June 17 naman ang humarap ang 4 na iba pang dating sundalo, habang ang 3 iba pa humarap naman noong June 18. Pero ang problema daw ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hanggang ngayon ay hindi pa umano napipirmahan ng kanilang mga salaysay. Ang cause of delay ang hinihinging panibagong extension ng kanilang abogado na si Attorney Levito Palicod para ma-review ang mga salaysay ng mga dating sundalo. Kailangan daw kasi munang ma-review ng abogado ang kanilang mga affidavit bago ito lagdaan ng 8 dating sundalo. Seem to be of help to us, especially when it relates to the case of the former speaker. It's just that since June 20, supposedly it's on review by the lawyers, but until this day, actually they were supposed to sign it today, and then they asked for another extension na naman. Pero these affidavits are quite straightforward, hindi naman siya masyadong mahaba. So in a matter of minutes, the lawyers can go over it and see kung okay na ba, in form and in substance, no? Pero hanggang ngayon, hindi pa namin nakukuha. Napakasimpleng bagay. Naghihintay na lamang ang ombudsman na mapirmahan ng mga dating sundalo ang kanilang affidavit para tuluyang magamit ang mga ito bilang ebidensya sa kaso. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Samantala, iginit po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang tunay na sukatan ng pag-unlad ng ekonomiya ay hindi lamang makikita sa mga datos, kundi sa pagdami ng oportunidad at pagkakaroon ng pagkain sa hapag ng bawat Pilipino o pamilyang Pilipino. Ang pahayag ay kasunod po ng ulat na umangat ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Daritong balita ni Creseline Cataro. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na pag-angat ng Pilipinas sa antas ng Upper Middle Income Country o UMIC. Sa isang video message, sinabi niyang patunay ito na naging epektibo ang mga ipinatupad na polisiyang pang-ekonomiya ng pamahalaan sa nakalipas na 4 na taon. Ayon sa pinakahuling income assessment ng World Bank na inilabas nitong Miyerkules, umabot na ang Pilipinas sa upper middle income status. Ito'y matapos maitala ang gross national income per capita na mahigit $4,800, mas mataas kaysa sa itinakdang higit $4,600 na threshold. Binigyang diin din ni Marcos na ang pag-unlad ng ekonomiya ay hindi lamang dapat makita sa mga ulat at datos. Aniya, ang tunay na sukatan nito ay ang pagbubukas ng mas maraming oportunidad, pagkakaroon ng pagkain sa pagkainan ng bawat pamilya at pagbibigay ng pagkakataon sa bawat Pilipino na magkaroon ng mas maayos na buhay. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. Tiniyak naman ng Pangulo na magpapatuloy ang kanyang administrasyon sa pagtatrabaho hanggang maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino ang mga benepisyo ng pag-unlad ng bansa. Kasama ng Pilipinas, ang Jordan, Micronesia, Sri Lanka at Vietnam
na umangat din mula sa pagiging lower middle income patungo sa upper middle income country. Sa hiwalay na pahayag, kinilala ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mahalagang ambag ng mga overseas Filipino workers dahil kabilang sa gross national income ng Pilipinas ang kanilang mga kinikita sa ibang bansa. Gayunman, binigyang diin ng DepDev na hindi nangangahulugan ang bagong klasifikasyon na wala ng mga hamong kinaharap ang bansa. Nananatili umanong prioridad ng pamahalaan ang tiyaking magiging mas inklusibo ang paglago ng ekonomiya upang makinabang ang lahat ng Pilipino. Kung matatandaan, inihayag ng National Economic and Development Authority o NEDA na naabot na sana ng Pilipinas ang upper middle income country status noong 2020 sa ilalim ng Duterte administration. Gayunman, naantala ito dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic na nagpabagal sa paglago ng ekonomiya. Inaasahan din noon ng NEDA na maaabot ng bansa ang naturang antas pagsapit ng 2022. Ngunit hindi rin ito natupad habang patuloy na bumabangon ang ekonomiya mula sa pandemya at tumaharap sa mga pandaigdigang hamon kabilang ang epekto ng digmaan sa Ukraine. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Samantala, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista. Doc, good morning. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga sa inyo dyan, Admar at Jade, at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Nasa upper middle income country na daw, yung Pilipinas. Ano bang ibig sabihin nito para po sa inyo? Alam mo, maganda lang yan sa papel. Kasi hindi naman yan nararamdaman ng ordinaryong tao. So, yung kaninang sinabi ni Pangulong Marcos Jr., no, yung nangyayari sa ekonomiya natin, salungat dun sa sinasabi niya. So, halimbawa, sa kaso ng pagkain, marami tayong kababayang nagugutom. Marami pa rin tayong kababayang mga mahihirap. No? So, itong upper middle income status na ito, this is only good in paper. Pero sa praktikal at sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan, hindi nila ito mararamdaman, Jay. Hindi nila ramdam ito. Kasi alam mo, this is just a measure of a country's average national income. Bigyan kita halimbawa ng konteksto, Jade. No? So halimbawa, tayo lang dalawa ang citizen ng Pilipinas. Tayo lang dalawa. Ako yung mahirap, ikaw yung mayaman. Ang income ko, 10,000 pesos. Ang income mo, 50,000. So pag kinuha mo yung average niyan, ang average niyan ay nasa 30,000. Kasi nga 10 plus 50, 60 divided by 2, 30. 30,000 pesos yung ating gross national income per capita, no? Supposing sumunod na taon, yung income ko hindi nagbago, mahirap pa rin ako, 10,000. Ikaw yung income mo dumoble, naging 100,000 yung income mo. So yung gross national income natin per capita, lalaki. So magiging 55,000 na yon na dating 30,000 lang. Pero ako, yung income ko hindi nagbago. Yung income mo ang tumaas. So ibig sabihin nito, Jade, kung tatanungin mo yung ordinaryong mamamayan, ramdam mo ba itong pag-increase ng ating gross national income from lower to upper middle income? Sasabihin nila sa iyo, hindi nila ramdam. Bakit? Kasi itong nangyaring paglago ng ekonomiya natin, ito is skewed towards dun sa mga oligarko at sa mga mayayaman. So ang reason kung bakit tumaas, no, itong ating ranking from lower to upper middle is because yung ating mga mayayaman mas lalo pang yumaman. And yung mga mahihirap natin, lalo pang mahirap. Ito pa idadagdag ko pa sa konteksto, Jade. Yes, sir. Nabanggit sa ulat ninyo at nabanggit din ito ng World Bank na ang Vietnam din, no, nag-graduate sila from lower to upper middle income. Pero kung titingnan mo ng mabuti, Jade, ang dalawang bansa, no? Kung ikaw ay pinanganak sa Vietnam, ang life expectancy mo, ibig sabihin yung expected na haba ng buhay ng isang Vietnamese, nasa 75 years. So kung doon ka pinanganak, aabot ka ng 75 years on average. Sa atin, sa Pilipinas, 69 lang. So kumbaga kahit na upper middle income pareho yung bansa, may mga pagkakaiba, mas maganda yung healthcare system ng Vietnam kaysa sa atin, kaya mas mahaba ang buhay nila. Tira mo rin yung Human Development Index. Kung maaalala nyo, nagkaroon pa nga ng issue dyan sa HDI na yan, yung si Sub-Sahara, kung maaalala nyo, kinumpara nila yung HDI noon. Ang HDI ng Vietnam mas mataas kaysa sa atin. In fact, sa ranking ng HDI, ng Human Development Index, nasa 93 ang Vietnam, ang Pilipinas nasa 117, mababa. At hindi lang yun, yung dami ng mga mahihirap, Jade. Both countries graduated from lower to upper middle
pero mas maraming mahihirap sa Pilipinas kaysa sa Vietnam. In fact, the percentage of people who are living with less than $3 a day sa Pilipinas ay nasa mahigit 5% ng populasyon. Sa Vietnam ay nasa 1.6% lang. So, ang pinupunto ko dito mga kababayan, maganda lang yan sa papel, pero kung titingnan mo at susuriin mo ng mabuti yung talagang nakakaapekto sa ordinaryong mamamayan, hindi nila ramdam yung pag-graduate natin from lower to upper middle income status. Pero bakit o papaano ho lumaki yung income ng mga nasa mayayaman na class, Doc? Tingnan mo na lang yung mga oligarchs natin, ano? Halimbawa, yung pinakamayamang Pilipino. Yung pinakamayamang Pilipino natin, ang dami niyang nakuhang mga projects, no? Mga kontrata sa gobyerno. So yung kumbaga, dahil na-corner niya yung isang segment ng mga government contracts, doon nakatulong, no, kung paano siya yumaman pang lalo. So kumbaga, mga kababayan, yung mga oligarko natin kasi they are very protected, no, ng ating gobyerno. They're very protected. And in fact, ito yung isa sa mga gustong i-dismantle, no, ng dating Pangulong Duterte, no, yung hawak ng mga oligarko sa ating ekonomiya. Ngayon nakita natin na dahil nga yung iba na ang ating gobyerno ngayon, naging mas malakas lalo ang kapit ng mga oligarchs sa ating economy. Kaya ito ang nakikita natin. Yung mga oligarchs at yung mga korporasyon nila, yun ang mas lalong yumayaman. And then yung ating mga mahihirap, Jade, lalo silang mga nagiging mas mahirap, nagiging mas malalayong sitwasyon para sa kanila. So, babalik tayo, Jade, sa kalidad pa rin ng pamamahala. Kasi itong ganitong klaseng pag-graduate, no, from lower to upper middle income, maganda rin naman ito kung papartner mo ng maayos na pamamahala. Pero kung ang pamamahala natin ang pagpoprotekta ng mga existing na mga oligarchs natin, wala tayong maaasahan kung hindi sila lang ang makikinabang, no, yung mga oligarchs at saka yung mga politiko natin, no, yung mga buwaya, yung mga leader natin, sila lang ang makikinabang niyan. Pero yung ang mangyayari diyan, Jade, yung ordinaryong mamamayan patuloy silang magiging mahirap at walang magiging pagbabago sa kalidad ng kanilang pamumuhay. At yung middle class natin, by the way, ito mahalaga din to, Jade, no, yung middle class natin patuloy na lumiliit. Kasi nangyayari yung mga middle class natin, kung ang Pilipinas nag-graduate from lower to upper middle income, yung ating mga middle class, imbis na gumraduate, bumabalik sila from middle to lower income. Kasi sa sobrang hirap ng buhay, no, yung kanilang sahod hindi sumasabay sa inflation, ang nangyayari is marami sa ating mga middle class na dating mga may kaya, nadadrive sila into poverty. No, so yun yung nakikita natin. Kaya napakita ko rin kanina na mas maraming mahihirap sa ating bansa, sa Pilipinas, kaysa sa mga ibang lugar na kagaya ng Vietnam, na pareho rin namang nasa upper middle income status. Oo, pero dapat mag-ipagmalaki ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. considering, sabi mo nga, mas selected class lang yung nakakabenepisyo nga. Mas yung mga mayayaman, mas yumayaman, pero yung mga mahihirap, mas lalong naghihirap. Doc? Alam mo, gagamitin niya ni Pangulong Marcos Jr. lalo na't napapanahon na yung malapit na ang SONA. So definitely maririnig natin yan, nababanggitin niya ng ating Pangulo sa darating na State of the Nation address. Kaya lang, even if ipagmayabang yan ng gobyerno, kung titanungin mo talaga yung ordinaryong tao, sasabihin nila sa iyo na hindi nila nararamdaman yan. So maganda lang yan, Jade, sa papel. Maganda lang yan in terms of optics. Maganda lang yan in terms of messaging. Kasi alam mo, sinasabi rin ng gobyerno na magagamit nila ito as a signal to foreign investors, Jade. Na dahil nga, nasa upper middle income na tayo, it reflects magagandang polisiya. So kaya yung mga investor, welcome na kayo sa ating bansa. Pero tandaan din natin na magiging epektibo lang ito as a tool for messaging and optics kung yan ipapartneran nila yan ng maayos na pamamahala. Sa totoo lang, Jade, ang mga investors natin, ang gusto nila in terms of sa pag-i-invest sa isang bansa is stable yung mga polisiya. So halimbawa, kung merong batas, yung mga batas na yan ay i-implement yan ng maayos. Hindi po pwede yung benda law. Kasi kung benda law mo yan,
makikita yan ng foreign investor, ayaw nila ng ganyang klaseng kalidad ng gobyerno na binebend yung law. Ayaw nila niyan. So, ang Vietnam, nasa upper middle income din. Kung sila yung papipiliin, abay doon na lang ako sa Vietnam. Ang polisiya is stable. Sa Pilipinas, paiba-iba at selective yung i-implement ng mga polisiyan. Kita na natin, Jade, no, sa klase ng pamamahala na meron tayo na kung saan ang justice ay selective. Ang prosecution ay selective. At gusto nilang i-bend the law. So, ayaw ng investor niyan. So, kahit na tayo nag-graduate from lower to upper middle, pero hindi nila yan papartneran ng maayos na pamamahala, maganda lang yan sa papel. At yan ay baliwala yan sa ordinaryong mamamayan. Opo. Linawin ko lamang po, Doc. So, ibig sabihin, hindi lang nakabatay yung mga investors dito sa ulat ng World Bank na umangat nga tayo. Kundi may iba pa bang mga basihan yung mga investors para malaman po nilang talagang magandang mamuhunan dito sa Pilipinas? Well, nabanggit ko na kanina yung kalidad ng pamamahala. So importante 'yan. Yung stability, no, ng nangyayari domestically, yung mga krimen. Kasi syempre, kung ako yung investor, hindi ako mag-i-invest sa isang bansa na baka nakawan pa ako, no, or baka ako ay maproblema. So iiwasan ko yung mga bansang ganyan. Nakita din naman natin na pag ang isang lugar dumarami ang mahihirap, dumadami ang naghihirap, tumataas yung antas ng krimen. So yan ay nakaka-turn off yan ng investors, Jade. No? So you have the quality of government. Isa pa pala, Jade, no? Sa infrastructure. Kulang na kulang tayo sa infrastructure. And then yung ating cost of doing business mataas, no? Kasi mahal. Kasi nga, mahal ang singil sa kuryente. Yung bureaucracy natin, andyan pa rin yung red tape. Lahat ng yan, pag sinumang mo lahat yan, Jade, nakaka-turn off yan ng investor. Now, the question becomes, bakit ang Vietnam, mas mataas ang level of investment na pumapasok sa kanila kumpara sa atin, pareho din naman tayo nakagraduate na ng upper middle income. So, they must be doing something that is right. So, yun yung dapat na alamin natin. No? At kung titingnan nyo po ng mabuti, titingnan nyo yung mga pag-aaral, mga kababayan, no? Yung titingnan natin yung literature niyan, makikita nyo na isa sa mga pinakamalaking reason kung bakit ang Vietnam ay nakaka-attract ng maraming investment is yung level, like yung kalidad, no, ng kanilang pamamahala and yung cost of doing business sa kanila ay mas mababa. Kaya nakaka-attract sila ng mga investors, Jade. Opo, lalo na ngayon, yung inflation natin, nung Mayo, bumaba, Doc, ng 6.8%. Ito pang halaga ng dolyar po natin, piso kontra dolyar, humina din. So, ito ba, paano ba yun makaka-apekto? Well, mataas pa rin ang inflation natin, no? Na mahigit 6% pa rin ang rate of inflation, and then ang piso ay mahina, no? So ibig sabihin kung ikaw ay nag-i-import, you need more dollars, no? Kasi nga mas mahina yung value ng peso. Talong-talo diyan yung mga nag-i-import. So, kumbaga, part of doing a business in the Philippines is yung associated cost, no? And yung cost niyan tumataas, Jade, no? Kaya nga ang mga investors international, no, yung mga global investors, makikita mo yung level of confidence nila sa Pilipinas as a investment destination mababa, no? Kumbaga hindi ganun sila ka-optimistic at kumbaga kaaya-aya, no, para sa kanila ang mag-invest sa Pilipinas dahil sa mga nangyayari diyan sa ating bansa. So, yung upper middle income na yan, Jade, sa papel lang yan talaga maganda, no? Kumbaga parang bahay yan no? So yung bahay makikita mo bagong pintura, pag appearance sa labas yung bahay, bagong pintura, maayos. Pero pagpasok mo sa loob ng bahay, bulok pala yung soleras, no? Bulok yung mga kisame, bulok yung loob ng bahay. Pero yung labas ng bahay, bagong pintura at kaaya-aya. Ganon po yung nakikita kong description yan sa ating bansa, no? In terms of itong narrative ng upper middle income status na kung saan yung narating na natin. Opo, pero kung sakali man, Doc, na yung mga mahirap ay umangat, may kukonsider ay may tuturing matatawag pa rin bang upper middle income itong lahat ng ito? Kasi dito tinutukoy natin yung mga mayayaman. Pero kapag yung mga mahihirap naman umangat,
May iba pang ibig sabihin, may iba pa bang kategory kung may tuturing itong pag-angat kung sakali man yung mga mahihirap sa ating bansa? Kasi kung magawa natin yung nagawa ng China, for example, no, na kung saan ang milyon-milyon ng kanilang naiangat sa kahirapan through good governance, no, through maayos na mga policy, ibinaba nila yung cost of doing business, no, ginawa nila yung mga tamang dapat gawin. They did the right things. Ang mangyayari sa Pilipinas, Jade, hindi lang tayo magiging upper middle income, baka maging high income na tayo, no, kung mangyayari yan sa totoo lang. Kasi alam mo, Jade, ako personally hindi ako nawawalan ng pag-asa sa ating bansa, no, sa Pilipinas. Ang bansa natin has a lot of potential. Napakarami, Jade. In fact, in the future economy, no, yung ekonomiya natin sa hinaharap, napakarami nating natural resources na kinakailangan, kagaya ng mga critical minerals na meron tayo. Ang dami natin yan. And meron tayong labor force, masipag yung ating mga kababayan, no, educated, maayos yung kanilang pagtatrabaho. So kumbaga, nakikita mo na we do have resources. Ang problema lang talaga nananakaw, Jade. Mayaman ang Pilipinas. Ang problema lang talaga sa atin is yung mga namumuno sa atin have been exploiting us for a very long time. So yun yung nagiging problema. At hanggang ngayon problema yun. Opo. So nakikita ko dito, Jade, no, kung no, ma-uplift yung mga kababayan nating mahihirap, ay hindi lang tayo upper middle, maging high income pa tayo, no? Maging parang kalibel na rin tayo ng kapitbahay nating Brunei, for example. Brunei is considered high income. And Brunei is just katabi lang natin yan, but they have oil, wala tayo. Pero meron tayo na wala sila, no? Yung mga nabanggit ko kanina. Opo. The country has a lot of potential. Ang problema lang talaga, Jade, is yung mga namumuno sa atin, pinagsasamantalahan na nga tayo for a very, very long time. Opo, may mga nagsasabi din, kung upper middle income na po ang Pilipinas, bakit pa tayo umuutang? Well, in terms of sa utang naman, lahat ng bansa ay may utang. Wala namang bansa na walang utang. Ang problema lang dito, Jade, sa totoo lang, no, pag ang bansa ay naging upper middle income, medyo magiging mas mahal na yung cost ng pangungutang ng bansa. No, yung cost of borrowing na sinasabi, kasi upper middle income ka na eh. Bakit pa rin yung interest rate mo pang lower income? Upper middle ka na. So magiging mataas yung cost of borrowing mo dyan, ano? Mawawala rin yung mga tinatawag natin na mga concessional funding. Kung saan yung mga tinatawag natin parang mga soft loans, baka mawala rin yan. At saka yung mga trade, no, sa tariffs, kasi may mga bansa na kung saan na pag tayo nakipagkalakalan sa kanila, ang mangyayari is halos wala tayong binabayarang tariff, ngayon nasa upper middle income, magbabayad ka na ng tariff. So yun yung mga consequence, no? But in terms of sa pangungutang, ang nakikita ko dito is hanggat ang gobyerno natin ay hindi responsable sa paggastos, kagaya ng nakita natin itong mga nagdaan taon, no, nung 19th Congress, no, hanggang ngayon, kung makikita natin yan, ano, sa budget ng mga nagdaang taon, 2024, 2025, 2026 budget, hindi responsable, no, ang paggastos. At gumastos ang gobyerno. Walang disiplina sa paggastos. Ang mangyayari niyan, Jade, is kahit na tayo ay upper middle income, lalaki pa rin ng lalaki yung ating uutangin. Kasi kaya nangungutang ang gobyerno para mapunan yung fiscal or yung budget deficit na sinasabi. So, nandyan yung inikita ng gobyerno, nandyan yung gastos. Nangyayari nga yung gobyerno natin, walang disiplina sa paggastos. So, saan nila kukunin yung diferensya? Mangungutang ng mangungutang. So, even if ang ating bansa, upper middle income na tayo, hanggat walang disiplina sa paggastos ang ating gobyerno, hanggat gastos lang ng gastos, punta lang sa mga maleta, yung mga pera na yan, mangungutang pa rin ang mangungutang ang ating bansa. At sino magbabayad ng utang yan? Yung mga ordinaryong taxpayer, no? Yan ang magbabayad ng utang na yan. At pagbabayaran yan, hindi lang ng current generation of taxpayers, mga kababayan. Pagbabayaran yan hanggang sa mga kaapu-apuhan ninyo. Opo, may silbi ho ba yung pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan po sa Canada? Yun na nga Alam mo, maganda mapag-usapan yan, Jade, no? Kasi as we speak, Marcos Jr. is here, no? In British Columbia. Nakikita ko dito is Canada really is not
a major trading partner ng ating bansa. No, it is not. And kumbaga hindi siya kasing level halimbawa ng China, or hindi siya kasing level ng Singapore or even Japan, no, in terms of volume of trade. Bagamat maraming Pilipino rito, no, in terms of actual numbers of Filipinos, including myself, no, na nagtatrabaho dito at naninirahan, sa mga 1 million na po kami dito, no. But beyond that, I don't see any reason really why the president should come here and, you know, in spite of the protests na nangyayari dyan sa Pilipinas, no, in fact, there were even rumors na baka hindi matuloy ang pagbiyahe ng ating Pangulo papunta rito sa Canada because of yan nangyayaring mga protesta dyan. Ano? Ano pa rin to sa akin eh, kumbaga parang puzzle ito sa akin. No? Kung bakit itong ating presidente chose to come here when in fact there are pressing issues at home na dapat niyang tingnan. Ang iniisip ko dito, Jade, no, may possibility na talaga lang mahilig bumiyahe ang ating president. No? So whenever he has the chance na siya ay makakapagbiyahe, no, para makabisita ng mga ibang bansa, no, at the expense of the taxpayer, gagawin niya yan, no, kung mayroong pagkakataon. So kasi I mean, look, kung titingnan mo yung datos, mga kababayan, Canada is not even a major trading partner. While there are 1 million Filipinos here, hindi eh. It doesn't add up. So the only explanation I can find here is that the president just loves to travel. No, yun yung nakikita ko dito. Gusto lang niyang bumiyahe. At kung siya makakabiyahe ng libre, sagot ng taxpayer, gagawin niya yan. At yan yung nakikita natin ngayon. Si Admar po, may mga karagdagang katanungan po sa iyo, Doc. Doc, magandang umaga. So matotal, kung ang mga mayayaman ay lalo pang yumaman, makakaapekto ito doon sa natin, kung saan na tayo, kung lower or upper middle income country na tayo. Oo, totoo yan. Kasi that is how these rankings are calculated. No? Based yan sa tinatawag nating gross national income per capita, Admar. Kagaya ng paliwanag ko kanina kay Jade. No? So halimbawa, dalawa lang kami sa Pilipinas. Ako at si Jade. At si Jade ay yumaman. Ako'y hindi yumaman. Pareho pa rin. Tumaas yung gross national income pero ako mahirap pa rin. So kumbaga ang driver nito, Admar, is yung pag-increase ng value ng mga kumpanya, ng mga negosyo, ng mga oligarko. No? Kasi kung makikita natin, ordinary people, yung ordinaryong Pilipino, no? Yung mga mahihirap, lalong naghihirap, yung middle class natin kumukonti, pero umangat tayo into upper middle income. So, anong nangyari? Well, the only explanation here, na simple, para maintindihan ng tao, yung mga mayayaman, mas lalo silang yumaman. At kayo, yung mga ordinaryong mamamayan na nagdadrive ng taxi, nagdadrive ng Grab, mga nasa palengke, nagbebenta, mga nasa karinderya, yung ordinaryong mga manggagawa sa pabrika, ang buhay nyo pareho pa rin. Yung mga oligarko, mas lalo silang yumaman, at yan ang reason kung bakit tayo gumraduate from lower to upper middle income. At para sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi ito indikasyon na gumanda ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. No. Kasi ito na lang, Admar, kung titingnan mo ang inflation, mataas pa rin ang presyo ng bilihin. Kung titingnan mo yung underemployment, mataas pa rin ang underemployment natin. No? So kung titingnan mo sa kagutuman, sa hunger, ang dami pa rin kababayan nating nagugutom. And kung ikukumpara mo nga, nabanggit ko to kanina, no? Na kung ikukumpara mo yung parehong bansa na nag-graduate from low to upper middle income, Pilipinas at Vietnam, put them side by side, mas mataas ang antas ng pamumuhay sa Vietnam kaysa sa Pilipinas. And yet, pareho silang upper middle income. So that tells you mga kababayan na yung upper middle income status natin, it has nothing to do with your quality of life. Hindi yan tungkol dyan. Yan classification para sa pangungutang at sa pag-attract ng mga investors. No? Yan classification yan. That matters a lot to them than to ordinary Filipinos. Kaya yung spin ng gobyerno na kung saan sinasabi nila na tumaas na tayo, no? Naging upper middle income na tayo,
hindi ito, sa palagay ko, no, hindi ito epektibo na pamamaraan para maipaliwanag sa tao, no, na gaganda na yung kanilang buhay. Kasi yung mga polisiya na directly affects people, kagaya inflation policies na nakakapaglikha ng maraming trabaho, yun yung kinakailangan tutukan ng ating gobyerno. Itong classification na ito, sa banggit ko nga sa opening kanina, Admar, ito'y sa papel lang maganda. Opo. And nangangahulugan din ba na ito na dumami yung nasa mga middle income na mga families? No. In fact, ang nangyayari pa nga, Admar, is yung mga yung middle class natin na sinasabi, mas lalo silang lumiliit, no? Kasi many of them are driven to poverty. Especially after nung pandemic at nagtuloy-tuloy yan hanggang ngayon, ano? Kasi nga yung polisiya ni Marcos Jr. Hindi naman para mapa-improve yung kanilang buhay, no? Yun yung nakikita ko in terms of the policies, hindi geared towards that. So, ang nangyayari is yung middle class natin, they're becoming fewer in number, and many of them are actually driven to poverty. Kaya kung titingnan mo, no, kukumpara mo yung dami na mahihirap between two countries na both are upper middle income, Vietnam has fewer poor people than the Philippines. And so with China. China is also upper middle income. On a per capita basis, mas maraming mahirap sa Pilipinas kaysa sa China on a per capita basis. No? So kumbaga, ang nakikita natin dito, Admar, is that hindi epektibo yung mga policies ni Marcos Jr. as far as improving the lives of ordinary Filipinos are concerned. Kasi yung sinasabi niya kanina na effective daw yung kanilang mga polisiya. If the policies are effective, Admar, hindi lang tayo dapat nasa upper middle income ngayon. O baka upper middle income tayo, pero nakamit na natin ito noon pa, noong 2023 pa lang. And yet, nakita natin yung mga policies na inadapt ni Marcos Jr., they're not really geared towards improving standard of living. No. In fact, ang nakita nga natin dito, Admar, is many of the promises during the campaign were not kept. No? Kumbaga, hindi niya tinupad ni Marcos Jr. yung mga pinangako niya nung kampanya. Kasi kung naitupad yun, abay matagal na tayo dapat nasa upper middle income nung 2 years ago pa. Bakit hanggang ngayon pa lang inabot, no? So kumbaga, taliwas, no, sa actual na nangyayari, yung nabanggit ng ating Pangulo kanina in terms of yung effectiveness ng mga policies na ini-implement nila. So ibig sabihin, yung dating naririnig natin during campaign sa ating bansa na sabay-sabay babangong muli, nangyari yon sa Vietnam at hindi nangyari dito. Kaya nakamit nila yung upper middle income, mas ma-appreciate doon kasi nga lumago talaga yung kanilang ekonomiya. Hindi dito na parang dahil maraming yumamang mga mayayaman, kaya nahatak yung ating average na income. Yes, actually, nakarating naman sa atin yung pagbangon, Admar. Kaya lang, ang bumangon dyan yung mayayaman. No? At yung mga mahihirap, hindi sila bumangon. No? In fact, ang nangyari sa kanila is lalo pa sila nalalugmok. Ang kaso naman ng Vietnam was able to reap the benefits of better policies. No? Alam mo, babalik tayo lahat sa pang-polisiya, Admar. Kung ikukumpara mo side by side, napakagandang case study talaga ng Vietnam eh. Kasi Vietnam, kagaya ng Pilipinas, nasa ASEAN, parehong upper middle income, kagagraduate lang from low to upper. And then kung titingnan mo, parehong exposed sa mga shocks, no, na nangyayari globally. Pero makikita mo na ang Vietnam did better than us. So, what are they doing correctly na hindi natin ginagawa? And kung titingnan nyo, susuriin nyo ng mabuti mga kababayan, makikita nyo sa policy at kalidad ng pamamahala. No? So, in terms of sa pagbangon, Admar, Vietnam really, they really rose up. No? Talagang bumangon sila. Sa Pilipinas, ang bumangon yung mga oligarko at yung mga mayayaman. Sila talaga yung bumangon. Silang nakinabang sa paglago ng ekonomiya. At nakita naman natin yan, nag-graduate tayo from low to upper middle income and yet, hindi ramdam ng ordinaryong mamamayan. Opo. Kasabay natin na lumago yung classification ang Sri Lanka. Kung ihahambing mo yung Sri Lanka at Pilipinas, sino bang mas magandang ekonomiya?
Tapos, bakit nagkasabay pa tayo sa kanila? Actually, Sri Lanka is a success story, Admar, kasi kung maaalala mo, 3 or 4 years ago, di ba munti ka na silang mabangkarote? No? Kung maaalala mo yung storya na yan, kasi sinasabi pa nga ng mga kakamping nung eleksyon, na kapag kasi Marcos Jr. daw baka ma-elect, baka maging kagaya tayo ng Vietnam, no? Ang nangyari, hindi nga tayo naging kagaya ng Vietnam, ng Sri Lanka, naging mas worse tayo, no? On that basis, kasi kung titingnan nyo ng mabuti, mga kababayan, yung pinagmulan ng Sri Lanka mas mababa kaysa sa ating bansa, yung pinagmulan nila. Kasi nga they're in the brink of bankruptcy, insolvency, dahil hindi na nila mabayaran yung kanilang mga utang. At ang nangyari sa kanila is kumbaga yung government nila nagkaroon ng parang failure dun sa bansang yon. So worse talaga kumpara sa Pilipinas, and yet kasabay nating gumraduate yung Sri Lanka from low to upper middle. So kumbaga, and again, just like Vietnam, they were doing something right na hindi natin ginawa. Kasi ang layo ng pinanggalingan nila, and yet nakahabol sila sa atin. So kumbaga, Admar, kung titingnan mo, no, in terms of positioning, in terms of where they were coming from, they came from far behind the Philippines, and yet pareho tayo ng kinaratnan ng destinasyon. So kumbaga, sa umpisa, talagang kung ikukumpara mo ang Pilipinas at ang Sri Lanka, mas worse sila, no? And yet nahabol nila tayo. So and again, Sri Lanka is a case na marami tayong matututunan in terms of what they did, no? In terms of governance, in terms of fiscal discipline. Actually, yun yung susi dun Naalala ko na. Sa kaso ng Sri Lanka, Admar, it's classic case of fiscal discipline. So controlled yung spending, no? Yung graft and corruption, ina-address nila yan. Bagamat hindi perpekto, pero meron silang ginagawa, and unlike sa atin na ang pagpaparusa is selective, no? So kumbaga, babalik tayo sa governance, babalik tayo sa pamamahala, babalik tayo sa effectiveness ng mga polisiya, Admar. Pero kahapon nung mismong araw na talagang na-declare na tumaas na yung ating classification, tumaas din po yung puntos na naitala sa ating stock exchange. Sinasabing nasa almost 1% yung itinaas, at yung mga investors ay bini-welcome ito. Ito may panandalian lamang at hindi pang matagalan. Well, Admar, kung 1%, maliit lang yan 1% is not that significant, no? It is small. Bagamat yes, it's an increase. Alam mo, yung mga ganyang klaseng response ng stock market it's a reaction to the information that is coming in. And kung tingnan mo ng mabuti kung sino ba yung mga drivers ng stock exchange natin, these are companies or corporations that are owned by the oligarchs. No, so kumbaga, if there's a positive news coming in that upper middle na tayo, alam naman natin na kaya tayo naging upper middle because it was the rich people becoming richer. At itong nangyari na pag-increase ng stock market, this also made them a little bit more richer, no? Kasi nga nag-increase yung value ng kanilang mga kumpanya. Pero tama ka, Admar, no? Itong mga ganitong klaseng movement ng stock market, this is a temporary phenomenon. Temporary lang yan, no? Kasi nga yung pag-graduate natin from low to upper middle ay hindi accompanied ng mga maayos na polisiya. Kaya itong ganitong pag-increase ng stock exchange natin, ng stock market, panandalian lang po lamang. Opo, huli na lamang po, Doc, ang natitira bang panahon sa administrasyon ay sapat pa para makabangon yung ating ekonomiya? Kung halimbawa gigising yung ating mga leader na, gusto ko na magpakabait at gumawa ng mabuti, sapat pa ba yung natitirang panahon sa kasalukuyang administrasyon? Sa totoo lang, Admar, Marcos Jr. is out of time. No? Wala na, kulang na siya sa oras. No? Kumbaga sa laro ng basketball, Admar, last 2 minutes na tayo, and ang kalaban, kumbaga tambak kumbaga kahit na mag 3 points ka na mag 3 points, hindi mo pa rin maihahabol yung score, talo pa rin. So, kulang na sa oras si Pangulong Marcos Jr. in terms of sa mga polisiya. No? Kasi alam mo, Admar, yung klase
ng pagbabago na kinakailangan sa ating bansa para maisaayos, no? It would involve some structural change. And structural change cannot happen in less than 2 years. Dapat yung structural change, sinimulan niya yan noong 2022 pa, nung siya ay unang naihalal. Noong 2022, nung eleksyon. Kasi, kung maaalala natin mga kababayan, ang laki ng mandato na binigay ng mamamayang Pilipino kay Marcos Jr. The Filipino people gave Marcos Jr. the biggest mandate, you know, in electoral history of the country. Ang laki ng margin against yung kalaban, ang laking boto na binigay. Tiwala ng tao. Sinayang po yan ng ating Pangulo, no? Sayang po talaga yung nangyari. Kasi kung nagawa niya yung mga dapat gawin noong 2022, dapat ngayon ay nakikinabang na hindi lang yung mga oligarko, kundi nakikinabang din yung ating mga ordinaryong mamamayan, yung mga middle class natin, at yung mga nasa lower income at yung mga mahihirap. No? Baka yung poverty rates natin hindi na ganyang kataas, no? At yung maraming mga nagugutom hindi na ganyang karami. So kumbaga, Admar, out of time na ang ating Pangulo. Hindi lang siya lame duck, no? Kasi may mga political analysts na sinasabi ang ating Pangulo ay lame duck. In terms of the economy, the President is already out of time, no? So kaya titingnan mo yung ginagawa na lang ni Marcos Jr., pabiyahe-biyahe na lang, ano? Kasi nga kulang na siya sa oras kung ano man yung klaseng mga policy na kailangan gawin para maireforma at maisaayos yung ating ekonomiya. Kulang na po siya sa oras. Opo. Doc, huli na lang, madagdag ko lang, baka lang ma-appreciate mo yung ginawa ng Pangulo sa pamamagitan ng anunsyo po ng DOLE na itinaas nga, inaprubahan yung 85 pesos na aumento po sa arawang sahod nga ng mga manggagawa sa pribadong sektor dito po sa Metro Manila. Actually, ang sabi nga ng Labor Secretary, hindi ito isang bagsakan, kundi ay makukuha nila ito ng dalawang tranche, no? Yung unang tranche sa July 19 pa this year, 60 pesos yun, at saka second tranche 25 pesos next year, January 20. Ano naman po masasabi po ninyo? At ito ba'y possible na magiging laman din ng magiging sonam ng Pangulo, Doc? Alam mo, kung titingnan mo ng mabuti, Jade, no? Yung pag-increase ng sahod, yan kakainin lang yan ng rate of inflation. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mga nasa minimum wage, no? Kasi sila maapektuhan yan yung mga nasa lower wage brackets. Kasi minimum wage ang pinag-usapan, no? Pag mataas pa rin ang rate of inflation, kagaya ngayon, mataas sa 6%, and marami sa ating mga kababayang mahihirap, kung titignan mo yung kanilang distribution ng expenditures nila, mostly towards food, sa pagkain. So, kumbaga, kung ano man yung umento sa sahod na yan, baliwala lang yan kasi kakainin lang yan ng inflation. And in fact, kung tatanungin mo, Jade, kulang na kulang yung in-increase nila ng sahod para sa minimum wage. Now, the question here is, ito ba ganitong klaseng pag-increase ng sahod, Jade? Ito ba yung klaseng sahod na nakakapag-increase ng standard ng pamumuhay? Actually, hindi. Kasi kung titingnan mo, Jade, in-increase nila yung minimum wage sa lower income, no? Sa minimum wage brackets mo. Pero kung titingnan mo yung mga nasa sumunod na mga wage brackets, ang liit ng ini-increase ng sahod. Hindi sumasabay sa paglago ng ekonomiya. And yet, kung titingnan mo yung mga oligarchs at yung mga mayayaman, mas lalo silang yumayaman. So, kumbaga, hindi lang merong inequality in terms of sa aktual na kinikita ng tao. Meron ding inequality in terms of doon sa paglago ng sahod at kita ng tao. So, yun po yung nakikita natin dito, mga kababayan, ano, na kung saan itong ganitong pag-increase ng sahod, gagamitin ito definitely ng ating Pangulo sa SONA, no? Yan nakikita ko. As far as optics are concerned, to appease labor groups, gagawin niya yan. Pagyayabang niya yan. Pero kung titingnan mo at susuriin mo ng mabuti at ikukumpara mo siya, no, sa pagmahal ng presyo ng bilihin, baliwala lang itong in-increase ng sahod na ito. At ito pa pala, Jade, no, bakit dalawang tranches pa? Ang reasoning nila dyan, baka daw hindi kayanin ng mga maliliit na mga employer. Ang problema is that yung ating mga maliliit na employer, hindi nakikinabang sa paglago ng ating ekonomiya.
In fact, ang nangyayari sa ating mga maliliit na employer, they are worse off because of the policies of the current government. Hanggang ngayon, ang presyo ng kuryente mataas pa rin. Ang dami sa ating mga small manufacturers gumagamit ng kuryente, of course, and they're paying a lot. Sino nakikinabang sa kuryente? Yung mga oligarchs. Yung mga ordinaryong mamamayan natin, no, na mga negosyante, halimbawa, yung mga maliliit na negosyo, yung cost of production nila mataas because of higher energy costs, for example. And yet, sabi ni Mangulong Marcos Jr. noong 2022, ibababa niya ang presyo ng kuryente. Hanggang ngayon, hindi pa rin nangyari yan, Jade. So, kumbaga, makikita natin na itong aumento sa sahod na ito'y palabas lang, no, sa nakikita ko. This is only for a show, kasi kung titingnan mo ng mabuti, no, yung mga upper wage brackets, hindi sumusunod yung pagtaas ng sahod kasi yung productivity natin hindi tumataas. Kapag ka tumaas ang productivity ng Pilipinas, Jade, asahan natin, no, na tataas din yan lahat. Pero nangyayari sa atin, yung ating productivity mababa pa rin. Doc, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Maraming salamat, Admar, at maraming salamat, Jade. Mabuhay kayo dyan at mabuhay po ang ating bansang Pilipinas. Ayun po mga kababayan, si Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista ang ating nakasama na pakinggan po ngayong umaga. Samantala, break lang tayo, magbabalik po ang pulso ng bayan. Matapos makuha ng Kamara ang naglalakihang 257 boto, formal nang gumulong ang paglilitis laban sa ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa dito sa Senado. Noong May 18, opisyal nang nag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Suot ang kanilang makasaysayang Oxford Crimson o Maroon robes, 23 senador ang formal nang nanumpa bilang mga senator judges sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Agad ding naglabas ang impeachment court ng writ of summons na formal namang natanggap ng kampo ng Vice Presidente noong May 20. Hunyo 1 nang isumite ng defense team ni VP Sara ang kanilang opisyal na sagot sa articles of impeachment. Kabilang sa kanilang kinukwestiyon ang naging proseso ng House Committee on Justice, partikular ang umano'y kawalan ng kalakip na ebidensya sa mga orihinal na impeachment complaint. Ayon sa kanilang abogado, handang humarap si Duterte sa impeachment trial, ngunit nakadepende ang kanyang partisipasyon sa magiging takbo ng mga pagdinig. Handa rin ang kampo na magpresenta ng kanilang witnesses kung kinakailangan, depende sa mga ebidensyang ihaharap ng prosecution panel. Ang Articles of Impeachment ay dokumentong naglalaman ng mga umano'y paglabag o kasalanang ginawa ng isang opisyal ng gobyerno at nagsisilbing batayan kung dapat siyang litisin at mapatalsik sa pwesto. Pero ano nga ba ang nilalaman ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Nahati ito sa 4 na articles. Sa Article 1, nakasaad ang mga reklamong may kinalaman sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Tatayong lead prosecutor sa Article 1 si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro kasama ang 10 miyembro ng Kamara. Nakasaad naman sa Article 2 ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Pangungunahan naman ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sa Article 3, sentro naman ng usapin ang umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng Department of Education. Tatayong lead prosecutor si Manila 3rd District Representative Joel Chua kasama ang 3 pang kongresista. Habang ang Article 4, tinukoy ang umano'y pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan tatayong lead prosecutor si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor.
Samantala, magsisilbing spokesperson ng House Prosecution Panel sina Kabataan Party List Representative Rene Co at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Bilang paghahanda, nagsimula na ang House Prosecution Panel na magdaos ng mga mock trial at tiwala silang sapat ang hawak nilang ebidensya mula sa Commission on Audit o COA at Anti-Money Laundering Council o AMLAC upang mapatunayan ang mga alegasyon ng korupsyon. Hinamon din nila ang Vice Presidente na personal na humarap sa impeachment trial. Samantala, una nang sinabi ni VP Sara ng Articles of Impeachment ay itinuturing niyang isang pirasong papel lamang na may halong politika. Ayon naman sa patakaran ng impeachment court, kung piliin man ang kampo ni VP Sara na hindi sumipot, ituturing pa rin ito ng Senado bilang not guilty plea at itutuloy pa rin ang paglilitis. Ayon sa Senado, nakatakdang mag-umpisa ang main trial proper sa July 6, katungkulan ngayon ng House prosecutors na ilatag ang lahat ng kanilang ebidensya at testigo upang mapatunayan ang mga reklamong nakapaloob sa makasaysayang paglilitis na ito na magdidikta sa kapalaran hindi lang ng pangalawang Pangulo, kundi ng politikal na direksyon ng ating bansa. Kung paano dedepensahan ng pangalawang Pangulo ang kanyang sarili laban sa 4 na naglalakihang kaso. Yan ang ating tututukan. Mula dito sa Senado, ako si Angel Pastor para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Nagbabalik po ang pulso ng bayan at sa mga oras po ito, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Dr. Ronald Damat, dati pong kongresista. Doc, good morning Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat sa inyong oras. Good morning, Jade and Admar. Greetings of peace to all your listeners. Opo. Doc, ano ho ba ang inyong masasabi? May epekto ho ba o naidulot itong naganap o nangyaring 3 araw na pagtitipon ng iba't ibang grupo sa EDSA, sa Liwasang Bonifacio, pinangunahan po ng INC? Yes, ako'y naniniwala na there is a far-reaching result of these initiatives led by the Iglesia ni Cristo, dahil ito po ay isang panawagan para sa administration na hindi maganda ang ginagawa dahil katulad niyan mayroong nakaabang na what do you call this, crime of plunder na ipa-file against Senator Marcoleta. So itong pagtitipon na to ng mga different sectors of society led by INC ay isang panawagan sa administration na hindi dapat nilang gawin ito dahil alam na alam ng tao kung ano ang tama. At ito ay isang political persecution sa kalaban ng administration. Alam po natin na ang case ni Senator Marcoleta will not fall within the context of plunder. Kasi hindi naman, number one, hindi naman ito government funds. Kung tumanggap man siya ng political donations or donations for election purposes, for election campaign, hindi yan public funds. It coming from private donations of private individuals. So kung titingnan mo rin yung plunder law, Republic Act 7080, marami pong eksperto nagsabi dyan na kung probable cause lang pagbasahan, maring baka pwedeng it's worthwhile to be investigated o ma-prosecute. Pero may bagong pinalabas na directive ang Justice Department of Justice, affirmed also by the Supreme Court, na kumbaga ang basehan sa ay yung tinatawag na reasonable certainty of
what we call this, reasonable certainty of conviction. So yun yung tawag doon. So in the case of Senator Marcoleta, hindi po natin nakikita yung reasonable certainty of conviction. Kaya parang napakaliit yung possibility pero pinalalaki lang dahil si Marcoleta ay kalaban ng administration. So yun po yung nakakalungkot at hindi tanggap ng taong bayan yan. Yun aking tingin dyan, Jake. Opo. At Doc, nang hinayang ho ba kayo? Nakulangan ba? O sapat na po yung 3 araw na rally na yan? Hindi po sapat yun dahil kung titingnan mo, parang binabaliwala lang ng administration yan. At confident sila na itong rally na ito led by INC, wala daw silang nakikitang parang pressure in their part dahil peaceful naman yung rally at walang record of violence lahat ng mga rallies ng INC. So, kung titingnan mo, parang baliwala lang ito sa kanila. It's just normal. People can exercise their rights to freedom of expression, to hold rallies like that. Pero parang walang impact. Alam naman nila na tama yung mensahe ng mga tao, panawagan ng mga tao, pero parang pasok sa isang tenga, labas din sa kabila. So yun yung nakakalungkot. Kasi dapat ng gobyerno natin ay makinig sa hinaing ng taong bayan. Kaya nga sa post ko, nailagay ko, the officials of government must listen to the voice of the people. The people being the embodiment of government. So, yun, dapat makinig sila. At nasa konstitusyon naman yan eh. Article 2 of the Constitution, Section 1, that democratic and republican state tayo. And sovereignty resides in the people and all government powers emanates from them. Pero, wala hindi pinakikinggan yung hinaing ng taong bayan. Yun po yung nakakalungkot. Opo. Bago ko ipasok kay Partner Admar, Doc, kayo ho ba'y naniniwala na may selective justice po dito sa ating bansa? Kung kakampi ka, hindi ka kakasuhan. Pero kung kalaban, kritiko ka, kakasuhan, aarestuhan, ipapakulong ka. Meron bang ganun? Tamang-tama yan ang sinabi mo, Jade. Talagang very obvious yung selective justice and double standard kung tawagin. So, tingnan mo sa Senado, yung dalawang senators na bumaliktad from the minority o from the majority, tapos pumunta sila sa minority noon at naging majority na sila ngayon, may mga pending cases yun sa ombudsman. At sinabi pa yung isa kay Senator Joel Villanueva, sinabi pa ng ombudsman, hinug na yon for filing the case before the Sandigan Bayan. Pero ano nangyari? Parang uulitin na naman nila yung investigation. They have to review it again. Dahil kumampi na siya doon sa kabila. So anong tawag mo doon? Selective justice yun at double standard.